sa gilid ng bayan ng San Isidro, kung saan ang umaga'y dumarating na may dalang hamog at ang hapon ay umaalis na may amoy ng hinog na prutas. Naroon ang maliit ngunit masinop na prutasan ni Tasyo. Hindi ito kalakihan. Ilang ektarya lamang ng lupa na minana pa niya sa kanyang ama. Ngunit para kay Tasyo, sapat na iyon upang ipagpatuloy ang pamumuhay na kinalakhan niya. Tahimik, marangal, at may paggalang sa lupa. Si Tasyo ay hindi mayaman, ngunit hindi rin nagkukulang. Sa bawat panahon ng pamumunga, may naaani siyang saging, mangga, at kaunting langka. Sapat para sa pang-araw-araw na pangangailangan at kaunting ipon para sa tag-ulan. Kilala siya sa baryo bilang masipag at matuwid, bihirang magsalita ngunit tapat sa gawa. Kung may hihingin mang tulong ang kapitbahay, madalas siyang unang tumutugon. Kung may alitan, siya ang tinatawag upang magpayo. Ngunit sa mga nagdaang buwan, tila nagbago ang ihip ng hangin sa prutasan. Ang lupa'y nananatiling mataba, ang mga puno'y luntian, subalit ang ani unti-unting humihina. Ang mga bungay maaga kung malaglag o kaya'y natutuyo bago pa man lumaki. Hindi maipaliwanag ni Tasyo ang nangyayari. Sinunod niya ang lahat ng alam niya. Tamang dilig, wastong pataba, pag-aalaga sa mga puno, ngunit may kung anong hindi nakikita ang pumipikil sa pagyabong ng kanyang lupa. Isang umaga, habang naglalakad si Tasyo sa pagitan ng mga punong mangga, napansin niya ang kakaibang katahimikan. Ang mga ibon na dati masiglang umaawit ay tila umiwas. Ang hangin ay may dalang bigat na hindi niya mawari. Huminto siya sa ilalim ng pinakamatandang puno, isang manggang halos kasing tanda ng prutasan. At doon niya naramdaman ang bahagyang paninikip ng dibdib na para bang may matang nakamasid mula sa malayo. Hindi siya madaling matakot. Lumaki siyang nakikinig sa mga kwento ng matatanda tungkol sa mga nilalang na hindi nakikita. Ngunit itinuro sa kanya ng ama na ang lupa'y dapat igalang, hindi katakutan. Kaya't imbes na umatras, ipinikit niya ang mga mata at huminga ng malalim. Sa katahimikang iyon, parang may dumaan na anino sa gilid ng kanyang paningin. Mabilis, tahimik, at hindi tiyak kung totoo o bunga lamang ng pagod. Pag-uwi niya ng bahay ng tanghali, nadatnan niya ang matandang si Mang Pilo, ang pinakamatanda sa baryo, na nakaupo sa bangko sa harap ng bakuran. Kilala si Mang Pilo bilang tagapangalaga ng mga lumang kaalaman, mga paniniwalang minana pa sa mga ninuno. Tumingin ito kay Tasyo na may matang tila may alam na hindi sinasabi. "May kakaiba sa lupa mo," wika ni Mang Pilo. Walang paligoy. Hindi lahat ng bagay nakikita ng mata. Napahinto si Tasyo. Hindi siya agad sumagot. Alam niyang bihirang magsalita si Mang Pilo nang walang dahilan. Naupo siya sa tabi ng matanda at tahimik na naghintay. "May mga lugar," patuloy ni Mang Pilo, "na sinusubok ang tao. Hindi para saktan, kundi para sukatin ng puso." Hindi nagtanong si Tasyo. Sa halip, nakinig siya. Isang ugaling natutunan niya sa ama. Sa loob-loob niya, may unti-unting umuusbong na pakiramdam na ang paghina ng kanyang ani ay hindi basta problema ng lupa o panahon, kundi simula ng isang pagsubok na magbabago sa takbo ng kanyang buhay. Nang gabing iyon, habang nakahiga si Tasyo at pinakikinggan ang huni ng mga kuliglig, bumalik sa kanyang isip ang aninong nasilayan niya sa prutasan. Sa dilim, tila may kislap na ginto. Isang hibla ng liwanag na saglit na sumilay at agad na naglaho. Hindi niya alam kung panaginip o alaala, ngunit sa kaibuturan ng kanyang dibdib,
Naramdaman niyang ang lupa ay may lihim na unti-unti nang nagbubukas. At sa pagbubukas na iyon, magsisimula ang kwento ng gintong buhok. Isang hiwagang magdadala ng swerte, kapahamakan, at mga pagsubok na higit pa sa inaakala ni Tasyo. Maagang nagising si Tasyo kinabukasan, bago pa man sumilip ang unang liwanag ng araw. May bigat sa kanyang dibdib na hindi maipaliwanag. Hindi takot, kundi pananabik na may halong pag-aalala. Sa buong magdamag, paulit-ulit sa kanyang isip ang mga salita ni Mang Pilo at ang kislap na tila gintong hibla na nakita niya sa dilim. Hindi siya mapakali. May pakiramdam siyang may hinihintay ang lupa at siya ang inaasahang tumugon. Tahimik niyang inihanda ang sarili. Kinuha ang itak na matagal nang kasama sa trabaho, isinuot ang kupas na sombrero, at lumakad patungo sa prutasan habang ang paligid ay balot pa ng hamog. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang lamig ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Isang paalala ng ugnayan ng tao at kalikasan na matagal na niyang pinahahalagahan. Pagdating niya sa pinakamatandang puno ng mangga, huminto siya. Iba ang anyo ng lugar sa oras na iyon. Ang liwanag ng umaga ay dahan-dahang sumasala sa pagitan ng mga dahon. Lumilikha ng mga aninong tila gumagalaw kahit walang hangin. Muling bumalik ang pakiramdam na may nakamasid. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nakakatakot. Sa halip, parang paanyaya. Umupo si Tasyo sa ugat ng puno at ipinikit ang mga mata. Hindi niya alam kung bakit niya ginawa yon. Marahil ay likas na pagtitiwala sa lupa. O marahil ay ang tahimik na pag-asang may sagot siyang maririnig. Huminga siya ng malalim at pinakinggan ang paligid. Ang mahinang kaluskot ng mga dahon, ang banayad na huni ng mga ibon na unti-unting bumabalik, at ang halos hindi marinig na bulong ng hangin. Doon niya narinig ang tinig. Hindi ito malinaw na salita, kundi parang pagsasanib ng tunog at damdamin. Isang boses na hindi galing sa tao, ngunit may katalinuhang lampas sa karaniwang hayop. Hindi siya nagulat. Sa halip, nanatili siyang kalmado, gaya ng itinuro sa kanya ng ama. Kapag may hindi nauunawaan, huwag agad tumakas. Ang boses ay tila nagmumula sa lahat ng direksyon, ngunit may bigat na nakatuon sa puno sa kanyang harapan. Sa bawat sandali, mas lumilinaw ang pakiramdam na ang prutasan ay hindi lamang lupa at halaman, kundi isang lugar na may sariling alaala at batas. Dahan-dahang iminulat ni Tasyo ang kanyang mga mata. Sa paanan ng puno, may napansin siyang kakaiba. Isang hibla ng buhok na kumikislap sa liwanag ng umaga. Hindi ito karaniwang buhok ng hayop. Ang kulay nito ay tila purong ginto, ngunit hindi nakakasilaw. Tahimik itong nakahimlay sa lupa. Waring matagal nang naghihintay na mapansin. Hindi agad niya ito hinawakan. Sa halip, pinagmasdan niya ito ng mabuti. May paggalang at pag-iingat. Naalala niya ang mga kwento ng matatanda na ang mga biyayang hindi hiningi ay maaaring maging sumpa kapag inangkin ng walang pahintulot. Kaya't tumingala siya sa puno at marahang nagsalita. Hindi sigurado kung may makakarinig. Akin ang lupa, wika niya, ngunit hindi akin ang hiwaga. Kung may alay man ito, tatanggapin ko ng may paggalang. Sa sandaling iyon, umihip ang hangin, banayad ngunit malinaw, at ang mga dahon ay sabay-sabay na kumaluskos, tila pagsang-ayon. Unti-unting inabot ni Tasyo ang hibla ng buhok at marahang pinulot. Sa kanyang palad, ramdam niya ang kakaibang init. Hindi mainit na nakapapaso, kundi init na nagbibigay lakas.
Hindi niya alam ang kahulugan ng kanyang hawak, ngunit malinaw sa kanyang isipan na ito'y hindi basta bagay. Ito'y paunang sagot lamang, simula ng mas malalim na ugnayan sa pagitan niya at ng lupang kanyang inaalagaan. Sa pag-uwi niya ng bahay, dala ang hiblang maingat na binalot sa tela. Alam ni Tasyo na hindi na siya babalik sa dating katahimikan ng kanyang buhay. Ang prutasan ay may lihim, at ang lihim na iyon ay unti-unti nang ipinagkakatiwala sa kanya. At sa pagtanggap na iyon, nagsimula ang tunay na pagbabago. Isang landas na magbubunyag ng pinagmulan ng gintong buhok at ng kapalarang kaakibat nito. Hindi agad ipinaalam ni Tasyo sa iba ang kanyang natagpuan. Sa buong maghapon, itinago niya ang hiblang gintong buhok sa isang maliit na sisidlang kahoy na minana pa niya sa ama. Inilagay niya ito sa ilalim ng altar sa kanilang bahay. Isang simpleng sulok na may lumang krus, kandila, at ilang tuyong dahon ng palaspas. Hindi siya sigurado kung tama ang kanyang ginagawa. Ngunit, tama niyang ang bagay na iyon ay nararapat ilagay sa lugar na may paggalang. Inagabihan, muling dumalaw si Mang Pilo. Hindi siya inaasahan ni Tasyo, subalit hindi rin siya nagtaka. Parang may likas na ugnayan ang matanda sa mga nangyayaring hindi pangkaraniwan. Umupo sila sa harap ng bahay habang ang dilim ay unti-unting bumabalot sa baryo. Tahimik ang lupa mo kanina, wika ni Mang Pilo, nakatingin sa malayo. Kapag ang lupa ay tumahimik ng ganyan, may ibinibigay o binabawi. Hindi na nagpaligoy si Tasyo. Maingat niyang kinuha ang sisidlan at ipinakita ang laman nito. Sa sandaling masilayan ng matanda ang gintong buhok, bahagya itong napasinghap. Hindi sa gulat, kundi sa pagkilala. Gintong buhok ng tikbalang, mahinang sambit ni Mang Pilo. Bihira iyan ibigay, at hindi yan napupulot ng walang dahilan. Ipinaliwanag ng matanda na ang tikbalang ay hindi basta nilalang ng kagubatan. Ito'y tagapagbantay ng mga lupang matagal nang inaalagaan ng tao, lalo na yung may malinaw na hangarin at malinis na puso. Ngunit may kapalit ang bawat biyaya. Ang gintong buhok ay tanda ng pahintulot at pagsubok. Pahintulot na umunlad ang lupa, at pagsubok kung paano gagamitin ng tao ang ibinigay na swerte. Kapag ginamit mo ito para sa sarili lamang, babala ni Mang Pilo, ang biyaya ay babalik bilang kapahamakan. Ngunit kung ang pakinabang ay aabot sa iba, ang lupa ay magbubukas pa ng mas malalim na hiwaga. Tahimik na nakinig si Tasyo. Hindi siya natuwa o natakot. Sa halip, nakaramdam siya ng bigat ng pananagutan. Ang simpleng pamumuhay na kanyang nakasanayan ay tila lumalawak. Inihila siya patungo sa mas malaking papel sa baryo at sa kalikasang kanyang ginagalawan. Bago umalis si Mang Pilo, nag-iwan ito ng huling paalala. Huwag ipagbili ang ani sa kasakiman. Huwag putulin ang punong walang dahilan. At huwag kailanman ipagyabang ang swerte. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa isipan ni Tasyo, parang ukit sa kahoy na hindi madaling mabura. Nang sumunod na mga araw, nagsimulang magbago ang prutasan. Ang mga punong dati tila nanlalanta ay muling nagkaroon ng sigla. Ang mga bungay naging mas malaki at mas matamis, at ang lupay na natiling mamasa-masa kahit hindi umuulan. Hindi kailangang gawin ni Tasyo ang anuman. Sapat na ang kanyang pangangalaga at paggalang. Gayunman, sa kabila ng biyaya, nanatili ang babala. Alam ni Tasyo na ang gintong buhok ay hindi simpleng anting-anting. Ito'y paalala na ang swerte ay hindi pag-aari ng iisang tao, kundi ipinagkakatiwala lamang sa may kakayahang magbahagi. Sa bawat pag-aani,
Unti-unting nauunawaan ni Tasyo ang kahulugan ng pagtitiwala ng kagubatan. At sa bawat pag-unawa, mas lumilinaw ang anino ng tikbalang. Hindi bilang halimaw ng kwento, kundi bilang bantay ng balanse sa pagitan ng tao at lupa. Dumating ang tag-ani na mas maaga kaysa inaasahan. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang prutasan ni Tasyo ay napuno ng hinog na bunga. Mga manggang mabigat sa sanga, daging na pantay ang laki, at mga langkang may amoy na umaabot hanggang sa daan. Hindi ito karaniwang ani. Ang mga kapitbahay na dumaraan ay napapahinto, hindi upang manghingi, kundi upang masdan ang kakaibang sigla ng mga puno. Hindi nagdiwang si Tasyo. Sa halip, mas naging maingat siya. Inalala niya ang babala ni Mang Pilo. Ang biyayang walang pag-iingat ay maaaring maging sanhi ng pagkasira. Kaya't maaga pa lamang, inayos na niya ang sistema ng pag-aani. Hindi sabay-sabay, hindi labis, at laging may iniiwang bunga sa bawat puno tila alay sa lupa. Ngunit ang swerte ay bihirang manatiling lihim. Isang hapon, dumating sa prutasan si Lamberto, isang mangangalakal mula sa Karatig Bayan. Kilala ito sa pagbili ng ani sa murang halaga at pagbebenta sa mas mataas na presyo sa palengke. May dala itong alok na hindi karaniwan. Malaking puhunan kapalit ng eksklusibong karapatan sa ani ng prutasan ni Tasyo. Hindi mo na kailangang mag-alala, wika ni Lamberto. May ngiting puno ng kumpiyansa. Ako ang bahala sa lahat. Palalakihin pa natin ang kita mo. Tahimik na nakinig si Tasyo. Alam niyang ang alok ay maaaring magbigay sa kanya ng panandaliang ginhawa. Mas maayos na bahay, mas malaking ipon. Ngunit kapalit nito ang kontrol sa lupa. At marahil, ang pagputol ng mga punong hindi agad namumunga. Humingi siya ng panahon upang mag-isip. Nang gabing iyon, muling bumigat ang hangin sa prutasan. Sa ilalim ng matandang puno ng mangga, naramdaman ni Tasyo ang presensyang matagal na niyang kinikilala. Hindi bilang takot, kundi bilang paalala. Hindi siya nakarinig ng tinig, ngunit malinaw sa kanyang isip ang tanong. Para kanino ang biyaya? Kinabukasan, tinanggihan niya ang alok ni Lamberto. Hindi ito nagustuhan ng mga ngalakal. Sa pag-alis nito, may iniwang banta, hindi tahasan, ngunit malinaw sa himig ng kanyang tinig. Alam ni Tasyo na ang desisyong iyon ay simula ng mas mahirap na landas. Hindi nagtagal, may mga balitang kumalat sa baryo, may mga nagnanakaw ng bunga sa gabi, may mga punong sinadyang saktan. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Tasyo ang tunay na bigat ng kanyang pinili. Ngunit sa kabila ng pangamba, nanatili siyang matatag. Sa halip na magkulong, binuksan niya ang prutasan sa mga kapitbahay. Pinahiram ng ani ang nangangailangan at humingi ng tulong sa pagbabantay. Sa gitna ng pagsubok, unti-unting lumitaw ang tunay na diwa ng gintong buhok. Hindi lamang ito nagbibigay ng swerte, kundi humuhubog ng ugnayan. Habang mas maraming taong nakikinabang sa prutasan, mas tumitibay ang lupa at mas nagiging malinaw kay Tasyo ang papel na ipinagkatiwala sa kanya. Ngunit alam niyang hindi pa ito ang huling pagsubok. Ang pagtanggi sa kasakiman ay may kapalit at ang kapalit na iyon ay paparating pa lamang. Kasabay ng aninong muling gagalaw sa hangganan ng kagubatan. Lumalim ang gabi sa San Isidro na tila mas mabigat kaysa dati. Sa mga sumunod na araw matapos ang pagtanggi ni Tasyo sa alok ni Lamberto, nagbago ang galaw ng paligid. Ang mga yapak sa gilid ng prutasan ay dumami. Ang mga bakod na dati sapat na ay tila laging may bahagyang sira kinabukasan.
Hindi lantaran ng paninira. Maingat, paulit-ulit, at may layuning guluhin ang loob ng nagbabantay. Hindi nagpadala si Tasyo sa galit. Sa halip, pinili niyang maging mapagmasid. Pinakinggan niya ang mga kwento ng kapitbahay, tinuri ang mga bakas sa lupa, at sinikap unawain ang oras at direksyon ng mga pangyayari. Napansin niyang ang mga insidente ay madalas mangyari sa hangganan ng prutasan at kagubatan. Sa bahaging matagal ng iniiwasan ng mga tao, hindi dahil sa panganib, kundi dahil sa matandang paniniwala na ang lugar ay may bantay. Isang gabi, nagpasya si Tasyo na magbantay mag-isa. Hindi ito padalus-dalos na pasya. Dala niya ang ilawan at ang itak, hindi bilang sandata, kundi bilang kasangkapan. Paalala sa sarili na ang kanyang layunin ay proteksyon, hindi pananakit. Umupo siya sa ilalim ng matandang puno at naghintay. Hinayaan ang katahimikan na magsalita. Sa kalaliman ng gabi, nang ang ilaw ng buwan ay sumala sa mga sanga, lumitaw ang anino. Hindi ito malinaw na anyo, kundi hugis na tila pinagdudugtong ng liwanag at dilim. Hindi gumagalaw ng marahas. Sa halip, tila sinusukat ang distansya. Sinusuri ang hangarin. Ramdam ni Tasyo ang pagtindig ng balahibo sa kanyang batok. Ngunit nanatili siyang kalmado. Dahan-dahan niyang inilapag ang ilawan at tumayo. Hindi siya nagsalita agad. Alam niyang ang mga salitang padalos-dalos ay maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan. Sa katahimikang iyon, inalala niya ang payo ng Mang Pilo. Ang lupa'y sumusubok ng puso. Kung may galit dito, wika ni Tasyo, mahinahon at malinaw, hindi ko nais palalimin. Ang lupa'y para sa ikabubuhay, hindi sa alitan. Walang agarang tugon, ngunit may pagbabago sa hangin. Isang banayad na pag-ikot na tila humihigop ng bigat ng gabi. Ang anino ay umusog palayo, hindi bilang pag-atras, kundi bilang pagkilala sa hangganan. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Tasyo na ang tunay na panganib ay hindi nagmumula sa bantay ng kagubatan, kundi sa mga taong handang magtulak sa kasakiman upang makuha ang hindi sa kanila. Kinabukasan, pinulong ni Tasyo ang ilang kapitbahay. Hindi siya humingi ng awa o nagparatang. Sa halip, naglatag siya ng malinaw na plano. Pagbabantay na salitan, paggalang sa hangganan ng kagubatan, at patas na bahagi ng ani para sa mga tutulong. Tinanggap ito ng baryo hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tiwala. Sa mga sumunod na gabi, humupa ang mga insidente. Ang bakod ay nanatiling buo. Ang mga punoy hindi na nasasaktan. At sa hangganan ng kagubatan, ang anino ay bihirang magpakita. Hindi bilang banta, kundi bilang tahimik na paalala na ang balanse ay naibalik. Gayunman, malinaw kay Tasyo na ang pagsubok ay hindi pa tapos. Ang mga taong may masidhing hangarin ay hindi madaling sumusuko. At sa likod ng katahimikan, may mas malalim pang tunggalian na unti-unting humuhubog. Isang tunggaliang susukat hindi lamang sa kanyang tapang, kundi sa kanyang kakayahang manatiling tapat sa layuning pinili. Sa kabila ng panandaliang katahimikan, nanatiling gising ang kamalayan ni Tasyo. Alam niyang ang balanse ay hindi permanente. Ito'y patuloy na inaalagaan sa pamamagitan ng tamang pasya at paggalang. Isang umaga, matapos ang mahabang gabi ng pagbabantay ng mga kapitbahay, nagpasya siyang muling kausapin si Mang Pilo. May mga tanong na hindi na niya kayang itabi sa sarili. Natagpuan niya ang matanda sa ilalim ng punong balete sa gitna ng baryo. Isang lugar na matagal nang kinikilalang pahingahan ng mga naglalakbay at tagpuan ng mga kwento.
Umupo si Tasyo sa tabi nito at inilabas ang sisidlang kahoy. Hindi niya ito binuksan. Sapat na ang presensya ng bagay upang ipaalam ang kanyang pakay. May mga gabing tila may bantay ang hangganan, wika ni Tasyo. Hindi ko alam kung iyon ba'y babala o pahintulot. Ngumiti si Mang Pilo, isang ngiting may halo ng pag-unawa at lungkot. Ang gintong buhok, wika niya, ay hindi lang tanda ng swerte. Iyan ay bahagi ng kasunduan. Ipinaliwanag ng matanda na ang tikbalang ay nag-iiwan ng hibla ng buhok, hindi upang ipagkaloob ang kapangyarihan, kundi upang ipaalala ang pananagutan. Ang buhok ay nag-uugnay sa lupa at sa nag-aalaga rito. Isang paalala na ang pag-unlad ay dapat sabayan ng pag-iingat. Kapag ang ugnayan ay nasira, ang biyaya ay kusang lilipas. Hindi ito anting-anting na maaaring gamitin sa kagustuhan. Ang tunay na bisa nito ay lumilitaw lamang kapag ang mga desisyon ay naaayon sa kabutihang panlahat. Kaya't ang mga pagbabago sa prutasan ay hindi direktang bunga ng buhok, kundi tugon ng lupa sa paraan ng pangangalaga ni Tasyo. Kahapon ding iyon, sinubukan ni Tasyo ang kanyang natutuhan. Sa halip na palawakin ng taniman, pinili niyang ayusin ang daluyan ng tubig at magtanim ng mga halamang tumutulong sa lupa. Tinuruan niya ang mga bata sa baryo kung paano magtanim at mag-alaga ng puno. Hindi para sa mabilis na ani, kundi para sa pangmatagalang sigla. Habang ginagawa niya ito, napansin niyang ang gintong buhok sa sisidlan ay unti-unting nagiging mas banayad ang kislap. Hindi kumukupas, kundi tila umaayon sa katahimikan ng kanyang mga pasya. Doon niya naunawaan ang lihim. Ang swerte ay hindi nadaragdagan sa pagkuha, kundi sa pagbibigay. Sa mga sumunod na araw, nagbunga ang kanyang mga hakbang. Ang lupa'y naging mas matibay laban sa tagtuyot. Ang mga puno'y mas bihirang magkasakit. At sa hangganan ng kagubatan, ang presensya ay nanatiling tahimik, isang bantay na hindi na kailangang magpakita. Ngunit sa bawat pag-unlad, may kapalit na hamon. Ang balitang gumaganda ang ani ni Tasyo ay umabot muli sa mga mangangalakal. At sa pagkakataong ito, hindi lamang alok ang darating, kundi isang hamon na susubok sa lalim ng kasunduang nabuo sa pagitan ng tao, lupa at ng bantay ng kagubatan. Dumating ang mga mangangalakal sa San Isidro na may dalang mga ngiti at pangako. Hindi na nag-iisa si Lamberto. Kasama niya ang dalawa pang lalaki na bihasa sa pakikipag-usap at sanay sa mga kasunduang may nakatagong kapalit. Sa pagkakataong ito, hindi lamang puhunan ang kanilang alok, kundi impluwensya. Tulong upang maging pangunahing tagapagtustos ng prutas sa buong distrito. Pinakinggan sila ni Tasyo sa loob ng kanyang bahay, sa harap ng altar kung saan nakalagay ang sisidlang kahoy. Tahimik siyang umupo, sinukat ang bawat salita. Alam niyang ang alok ay may kakayahang baguhin ang takbo ng kanyang buhay. Hindi lamang para sa sarili, kundi para sa buong baryo. Ngunit alam din niyang ang ganitong kapangyarihan ay may hinihinging kapalit. Bilis, dami, at pagwawalang bahala sa mga hangganan ng lupa. Iminungkahi ng mga mangangalakal ang pagputol sa ilang matatandang puno upang magbigay daan sa mas mabilis mamungang pananim. Nang marinig iyon, bahagyang tumigas ang mukha ni Tasyo. Ang mga punong iyon ay hindi lamang bahagi ng taniman. Sila ang ugat ng ugnayan ng baryo sa lupa. Humingi siya ng panahon. Nang gabing iyon, bumalik siya sa hangganan ng kagubatan. Walang ilawan, walang itak, tanging bukas na loob. Sa liwanag ng buwan, muling lumitaw ang presensya. Sa pagkakataong ito,
Mas malinaw ang anyo. Hindi ganap na nakikita, ngunit sapat upang madama ang bigat ng titik. Hindi nagsalita si Tasyo. Alam niyang ang sandaling iyon ay hindi para sa mga salita, kundi para sa pasya. Sa katahimikan, inalala niya ang lahat ng natamo, ang pagtitiwala ng baryo, ang sigla ng lupa, at ang kapayapaang bumalik sa hangganan. Kinabukasan, malinaw ang kanyang sagot. Tinanggihan niya ang alok. Hindi niya tinuligsa ang mga mangangalakal. Ipinaliwanag niya lamang na ang pag-unlad na inaalok nila ay hindi akma sa lupang kanyang inaalagaan. Umalis sila na may halong pagkainis at pagkabigo, dala ang pangakong babalik sa mas praktikal na paraan. Ang desisyong iyon ay may agarang epekto. Ang ilang kapitbahay ay nag-alinlangan. May mga nanghinayang sa pagkakataong palakihin ang kita. Ngunit, marami ang nakaunawa. Sa mga sumunod na linggo, mas tumibay ang samahan ng baryo. Nagtatag sila ng kooperatiba, pinangasiwaan ng ani ng patas, at naglatag ng patakaran para sa pangangalaga ng lupa. Sa gitna ng mga pagbabagong ito, napansin ni Tasyo na ang gintong buhok ay hindi na kumikislap gaya ng dati. Sa halip, ito'y naging payak, parang karaniwang hibla, ngunit may bigat na hindi nakikita. Hindi siya nabahala. Nauunawaan niyang ang tunay na bisa ay hindi na sa anyo, kundi sa kasunduang tinutupad. At sa pagtalikod sa alok ng kapangyarihan, mas naging malinaw ang landas ni Tasyo. Isang landas na hindi mabilis, ngunit matibay. Subalit sa anino ng mga tinanggihang alok, may paparating na pagsubok na hindi kayang iwasan ng simpleng pagtanggi. Dumating ang tag-ulan na may dalang kakaibang bangis. Ang mga ulap ay mabigat at mababa, at ang mga patak ng ulan ay tila may dalang babala. Sa unang mga araw, tinanggap ito ng prutasan ni Tasyo bilang biyaya. Ang lupa'y muling nabusog. Ang mga ugat ay lumalim. Ngunit hindi naglaon. Ang ulan ay naging sunod-sunod. At ang mga daluyan ng tubig ay nagsimulang umapaw. Sa gitna ng malakas na buhos, may mga balitang dumating. Sa karatig baryo, may mga lupang gumuho dahil sa pagputol ng puno. Ang ilog ay nagbago ng agos at nagdala ng putik hanggang sa mababang lugar. Alam ni Tasyo na ang kanilang baryo ay hindi ligtas sa ganitong panganib. Tinipon niya ang kooperatiba at naglatag ng mga hakbang, pagpapatibay ng mga pilapil, paglilinis ng daluyan, at paglalagay ng pansamantalang harang. Habang abala ang lahat, may kumalat na bulong-bulungan. May mga taong sinasadyang sirain ang mga pilapil sa gabi. Hindi malinaw kung sino, ngunit ang motibo ay tila malinaw. Kung masira ang prutasan, mas madaling mapasakamay ang lupa. Ang katahimikan na matagal na nilang iningatan ay nabasag. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng ulan, naramdaman ni Tasyo ang biglang pagbabago sa hangin. Ang presensya sa hangganan ay muling gumalaw. Mas mabigat, mas mariin. Sa liwanag ng kidlat, nasilayan niya ang anyong mas malinaw kaysa dati. Ang tikbalang, hindi bilang halimaw, kundi bilang bantay na may galit na pinipigil. Hindi lumapit si Tasyo. Tumayo siya sa gitna ng prutasan at hinayaan ang ulan na bumuhos. Alam niyang ang sandaling iyon ay hindi para sa paghingi ng tulong, kundi para sa pagpapatunay. Kinuha niya ang sisidlang kahoy at binuksan ito sa unang pagkakataon sa harap ng hangganan. Ang hibla ng gintong buhok ay naroon pa rin. Payak, tahimik. Hindi siya humingi ng kapangyarihan. Sa halip, nagsalita siya ng pangako na ang lupa ay ipagtatanggol hindi sa dahas,
kundi sa pagkakaisa, na ang biyaya ay hindi magiging sandata laban sa iba. Sa sandaling iyon, tila humupa ang bigat ng hangin. Ang ulan ay nagpatuloy, ngunit ang agos ay naging mas mahinahon, parang nakinig. Kinabukasan, nahuli ang ilang salarin, mga taong bayad upang sirain ang mga harang. Hindi nagdiwang ang baryo. Kahalip, inayos nila ang pinsala at pinalakas ang ugnayan. Ang prutasan ay nakaligtas sa bagyo, hindi dahil sa hiwaga, kundi dahil sa maagap na pagkilos at pagtutulungan. Sa hangganan ng kagubatan, ang presensya ay muling naging tahimik. At sa katahimikang iyon, naunawaan ni Tasyo na ang pinakamahalagang kasunduan ay hindi lamang sa pagitan ng tao at ng bantay, kundi sa pagitan ng mga tao mismo. Ngunit alam niyang ang mga sugat ng alitan ay hindi agad naghihilom. May mga taong nawalan ng pagkakataon, at ang pagkawala ay nag-iiwan ng galit. Sa likod ng ulan at katahimikan, may huling pagsubok na paparating. Isang pagsubok na hindi kayang harapin ng komunidad lamang, kundi ng mismong taong pinagkatiwalaan ng lupa. Pagkaraan ng bagyo, bumalik ang araw sa San Isidro na may malinaw na liwanag, ngunit hindi na tulad ng dati ang pakiramdam. Ang prutasan ay buo, ang aniyay ligtas, subalit may lamat na iniwan ang mga nagdaang pangyayari. Ang ilang kapitbahay ay tahimik na nag-alinlangan. Ang iba ay nagtanong sa sarili kung hanggang kailan kakayanin ni Tasyo ang bigat ng mga pasyang ginagawa niya. Hindi naghintay si Tasyo na lumala ang pag-aalinlangan. Isang umaga, tinipon niya ang kooperatiba at malinaw na nagsalita. Ipinaliwanag niya na ang pamumuno ay hindi dapat maging pabigat sa iisang tao. Iminungkahi niyang hatiin ang responsibilidad, mga tagapangasiwa sa tubig, sa ani, at sa ugnayan sa labas ng baryo. Hindi ito pagtakas sa tungkulin, kundi pagpapalawak ng tiwala. Tinanggap ito ng karamihan. Ngunit may ilan na piniling humiwalay. Hindi sila nag-alsa. Sa halip, tahimik nilang inihiwalay ang kanilang mga lupang maliit at tinanggap ang alok ng mga mangangalakal. Ang desisyong iyon ay hindi tinuligsa ni Tasyo. Alam niyang ang takot at pangangailangan ay maaaring magtulak sa tao sa landas na hindi niya pipiliin para sa sarili. Sa mga sumunod na linggo, napansin ang kaibahan. Sa mga lupang piniling sumunod sa mabilis na kita, ang lupa'y mabilis ding napagod. Ang mga punong pinutol ay hindi agad napalitan, at ang tubig ay hindi na maayos ang agos. Samantala, sa prutasan ni Tasyo at ng mga nanatiling matatag ang ani. Hindi sagana sa simula, ngunit tuloy-tuloy at maaasahan. Isang gabi, nagpasya si Tasyo na maglakad mag-isa patungo sa kagubatan. Hindi upang magbantay, kundi upang magpaalam. Sa hangganan, naramdaman niya ang presensya. Hindi mabigat, kundi payapa. Pagkakataong iyon, mas malinaw sa kanya ang kahulugan ng gintong buhok. Hindi ito pang-akit upang manatili ang bantay, kundi paalala na ang ugnayan ay dapat malaya. Dahan-dahan niyang inilabas ang hibla at inilapag ito sa ugat ng matandang puno. Hindi ito pagsuko, kundi pagtupad. Alam niyang ang kasunduan ay hindi nakatali sa pag-iingat ng bagay, kundi sa pamumuhay ayon sa diwa nito. Sa sandaling iniwan niya ang hibla, tila gumaan ang hangin, parang may ngiting hindi nakikita. Pagbalik niya sa baryo, may bagong katahimikan sa kanyang dibdib. Hindi na niya dala ang bigat ng pagiging tanging bantay.
Ang prutasan ay patuloy na uunlad, ngunit ang landas ng bawat tao ay mananatiling kanya-kanya. Gayunman, ang mga humiwalay ay haharap sa sariling bunga ng kanilang mga pasya. At sa pagharap na iyon, muling magtatagpo ang mga landas, hindi sa pamamagitan ng hiwaga, kundi sa harap ng isang huling pagpili na magtatakda ng kinabukasan ng San Isidro. Dumating ang panahon ng anihan na may dalang malinaw na aral. Hindi ito ang pinakamasagana sa kasaysayan ng San Isidro, ngunit ito ang pinakatapat. Bawat bunga ay sumasalamin sa mga pasyang ginawa sa mga nagdaang buwan. Sa putasan ni Tasyo at ng mga nanatili sa kooperatiba, ang ani ay pantay at sapat. Walang labis, walang kulang. Ang mga puno'y nanatiling malusog, ang lupa'y hindi napagod, at ang daluyan ng tubig ay maayos na gumagana kahit matapos ang mga pagulan. Sa kabilang dako, ang mga humiwalay ay humarap sa masalimuot na kalagayan. Ang mabilis na pag-ani at pagputol ng matatandang puno ay nagbigay ng panandaliang kita. Ngunit kasabay nito ang pagnipis ng lupa at paglala ng pagbaha na mabababang bahagi. Ang mga pangakong tulong mula sa mga ngalakal ay hindi nagtagal. Nang humina ang ani, humina rin ang interes ng mga ito. Hindi nagbunyi si Tasyo sa pagkakaibang iyon. Sa halip, tahimik siyang nag-alok ng tulong, kaalaman, sa pagpapanumbalik ng lupa, punlang itatanim, at oras upang magturo. May ilan na tumanggi dahil sa hiya o pride, ngunit may mga lumapit, dala ang pagnanais na magsimulang muli. Tinanggap sila ng kooperatiba hindi bilang natalo, kundi bilang mga kapwa tagapangalaga ng lupa. Sa mga gabing payapa, bumabalik si Tasyo sa hangganan ng kagubatan. Hindi na niya hinahanap ang presensya. Sapat na ang pakiramdam na ang balanse ay nirerespeto. Ang lugar ay nanatiling tahimik. Hindi bilang pagkawala ng bantay, kundi bilang tanda na ang kasunduan ay naunawaan. Ang gintong buhok ay wala na, ngunit ang diwa nito'y buhay sa bawat pasyang inuuna ang kabutihang panlahat. Lumipas ang mga taon. Ang San Isidro ay hindi naging sentro ng kalakalan, ngunit naging huwaran ng maingat na pag-unlad. Ang mga bata ay natutong magtanim bago magbenta, mag-alaga bago mag-ani. At si Tasyo, na minsang nagatubili sa bigat ng pananagutan, ay nanatiling tahimik na gabay, hindi pinuno sa pangalan, kundi tagapangalaga sa gawa. Sa huli, ang kwento ng gintong buhok ay naging paalala. Hindi alamat na kinatatakutan. Paalala na ang swerte ay hindi ipinagkakaloob upang ipunin, kundi upang ipamahagi. Na ang lupa ay hindi minamana lamang, kundi hinahabilin sa susunod na salinlahi. At sa pagtupad sa habilin na iyon, natagpuan ni Tasyo ang tunay na ani. Isang pamayanang marunong pumili ng tamang landas, kahit hindi ito ang pinakamadali.